Nagpatawag si Satanas ng isang pulong para sa masasamang espiritu mula sa buong mundo. Sa simula, sinabi niya, hindi natin pwedeng payagan ang mga Kristiyano na bumalik sa simbahan. Hindi natin pwedeng hayaang patuloy silang magbasa ng Biblia at alamin ang katotohanan dito. Higit sa lahat, kailangan natin silang pigilan na magkaroon ng masiglang relasyon sa kanilang tagapagligtas, si Jesus. Dahil hanggat alam at iniibig nila si Jesus, lubusang mawawasak ang ating kapangyarihan. Kaya kahit bumalik sila sa simbahan, kailangan nating bawiin ang kanilang oras para isipin nila na tila'y sila'y namumuhay kay Jesus, ngunit hindi nagtataglay ng tunay na ugnayan kay Hesukristo. Ito ang layunin ng pulong na ito. Pagkatapos, itinuloy nito, ang layunin natin ay ang mawala ang kanilang pokus sa tagapagligtas at siguruhin ang kanilang oras ay tila makabuluhan. Ngunit sa totoo lang, ay mababaw na ugnayan kay Jesus. Isa sa mga masamang espiritu ay sumigaw, paano natin ito magagawa? Sumagot si Satanas, panatilihin silang abala sa mga bagay na hindi naman kailangan sa kanilang buhay at punuin ang kanilang isipan ng mga walang katapusang plano. Nagpatuloy pa, udyukin sila na palaging bumili, at patuloy na mangutang. Kumbinsihin ang mga asawang babae na kunin ang mga trabahong nangangailangan ng mahabang oras ng trabaho. Pagtrabahuin ang mga asawang lalaki ng 7 araw kada linggo na hindi bababa sa 10 hanggang 12 oras bawat araw para lubos nilang hindi magawang maging masaya sa buhay at hindi makapaglaan ng oras para sa kanilang mga anak. Kapag ang kanilang mga pamilya ay mabilis na nawasak, wala silang mapupuntahang lugar upang maibsan ang kanilang stress. Labis na gisingin ang kanilang mga isipan para hindi nila marinig ang mahinang tinig ng Diyos. Himukin sila na palaging magkaroon ng radyo o iba pang mga audio device na tumutugtog saan man sila pumunta. Siguruhin na ang kanilang telebisyon, video player, DVD player at mga computer ay palaging tumutugtog ng ingay sa kanilang mga tahanan. Hindi lang iyon, ngunit tiyakin na ang kanilang paligid, kabilang ang mga restaurant at tindahan, ay puno ng hindi makadiyos na musika. Ito ay haharang sa kanilang isipan at puputol ng kanilang ugnayan kay Jesus. Punuin ang kanilang mga coffee table at mesa sa trabaho ng iba pang mga magazine at pahayagan. Guluhin ang kanilang isipan sa 24 na oras na balita na nanggagaling sa iba't ibang anyo. Sakupin ang kanilang oras sa pagmamaneho ng iba't ibang uri ng mga billboard. Punuin ang kanilang mga mailbox, email accounts at mga kamay habang naglalakad ng mga walang kabuluhang flyers, news updates, discount coupons, and product samples. Patuloy na gulatin ang kanilang mga pandama hanggang sa ang mga ito ay mapagod. Laging ipakita sa kanila ang mga payat at magagandang modelo sa mga magazines at telebisyon para ang mga asawang lalaki ay maniwala na ang mga babae sa labas ay laging mas kaakit-akit na magiging dahilan upang hindi sila masiyahan sa kanilang mga asawa. Gawing abala ang mga asawang babae upang hindi makapagbigay ng pagmamahal sa kanilang mga asawang lalaki sa gabi at magbigay ng sakit ng ulo. Kung ang mga asawa ay hindi makapagbigay ng pagmamahal na kinakailangan ng kanilang mga asawa, mabilis itong sisira sa kanilang mga pamilya. Gumawa ng karakter na tinatawag na Santa Claus upang sirain ang tamang pagtuturo ng tunay na kahulugan ng Pasko sa kanilang mga anak. Magdisenyo ng Easter eggs at kuneho tuwing Easter upang hindi nila pag-usapan ang pagtubos ni Jesus o ang kanyang tagumpay laban sa kamatayan at kasalanan. Huwag kalimutan ang kanilang libangan. Hayaan silang magsaya hanggang sa sila ay mapagod. Gawin silang labis na abala
na hindi makapagpapahalaga sa kalikasan na nilikha ng Diyos. Sa halip, ibigay sa kanila ang iba pang amusement parks, sports events, mga pelikula, konsyerto, at higit sa lahat, gawin silang sobrang busy. Kapag sila'y nagtitipon-tipon na may mga kasamahan sa espiritual, hikayatin sila na makisali sa chismis at pagpuna ng iba upang mailayo nila ang kanilang mga sarili mula sa pagkakaroon ng konsensya na lubos nating kinamumuhian. Laging tandaan na gamitin ang mga bagay na tila ngunit hindi tunay na nauugnay, hindi gaanong mahalaga at maging ang mga bagay na maaari nilang isipin na makabuluhan upang punan ang kanilang buhay, upang wala silang panahon upang hanapin ang kapangyarihan ni Jesus. Hindi magtatagal, magsisimula silang mamuhay sa pamamagitan ng kanilang sariling iniisip na lakas sa sarili, isasakripisyo maging ang kanilang kalusugan at pamilya, lahat para sa mga bagay na maaaring mukhang may kaugnayan, ngunit sa totoo lang ay hindi gaanong mahalaga o maging walang kahulugan. Ang planong ito ay tiyak na makakamit. Ito ay walang alinlangan na makakamit. Ito ay tila isang magagawang plano. Ang masasamang espiritu ay masigasig na nagsimulang magtrabaho, na ginagawang mas abala ang mga mananampalataya ni Jesus sa buong mundo at mas nagmamadali. Naglalakad ng hindi alam kung ano ang kanilang ginagawa. At pagkatapos, malalaman natin na kakaunti ang panahon nila para sa Diyos at sa mga pamilyang inihanda ng Diyos para sa kanila. At magkakaroon ng mas kaunting oras para sabihin sa iba ang tungkol sa kapangyarihan ni Jesus na nakapagpapabago ng buhay. Ang tanong ay, talaga bang magtatagumpay ang plano ni Satanas? Ang iyong desisyon ang magpapasya sa tagumpay o kabiguan ng plano nito. Alam mo ba ang ibig sabihin ng busy? B, being. U, under. S, Satan's. Y, yoke. Being under Satan's yoke.